Diskarte, tiyaga at paniniwala sa Panginoon ang ginagamit ng mga taong gustong umasenso sa buhay. Hindi pwedeng basta na lamang umasa sa swerte o biyaya mula sa kung sinong tao. Lalong-lalo na kung usapang negosyo ito. Yung tipong nagsisimula ka sa basics, sa mababa hanggang sa unti-unti mong malaman at mapag-aralan ang lahat-lahat. Gamit ang iyong sariling experience at pangunawa. Katulad ng nga lamang ni Samuel, itong si Samuel ay nakapagtapos ng kolehiyo, 4 na taong kurso, napakatalino niyang estudyante, masipag at sadya namang simple lamang ang buhay. May simpleng pangarap, ang makaahon sa paghihirap. Tulad nating lahat, itong si Samuel ay nagmula sa isang napakasimpleng pamilya. Hindi sila mayaman pero napakamadiskarte nila. Magmula sa magulang hanggang sa mga anak. Ang ama ni Samuel ay nasa ibang bansa upang magtrabaho bilang isang OFW at hanggang ngayon hindi umuwi ng Pilipinas kahit pa nakapagtapos na ng pag-aaral si Samuel dahil meron pa siyang 2 kapatid na kailangan magtapos din. Ang kanya namang ina ay napakasipag ding magtinda. Halos mahigit ng 10 taon ng kanilang tindahan at hanggang ngayon marami pa ring suki. Doon nga sila kumukuha ng kanilang kakainin sa araw-araw, maging sa pambayad ng bills, kuryente at syempre mga tuition fee. Ang tanong ko sa iyo, kung ang iyong ama ay maayos ang trabaho sa ibang bansa, kumikita ng tama, samantalang ang iyong ina may magandang tindahan at napakaraming suki, ano ang gagawin mo? Hihilata ka na lamang ba o gagayanin mo sila sa pagsisikap? Sa awa naman ng Diyos, itong si Samuel at ang kanyang mga kapatid ay nagmana ng kasipagan at diskarte sa kanilang mga magulang. Alam mo ba, ang 2 kapatid nitong si Samuel nag-o-online selling, lalong-lalo na ngayon na usong-uso ang online shopping. Sa ganung paraan sila pinalaki ng kanilang mga magulang. Diskarte, kaalaman, hindi sila pwedeng basta na lamang mahiya dahil sa isang simpleng bagay. Walang dapat ikahiya kung wala ka namang ginagawang masama. Yan ang kanilang paniniwala. Alam mo ba, kahit na anong bagay na maaari nilang ibenta at tubuan, ibinebenta nila. Kahit ano pa yan. Samuel, anak, tulungan mo ang iyong ama ha? Magtulungan tayong lahat dito. Kailangan niya ang tulong nating lahat dahil medyo may edad na ang iyong ama. Alam mo naman, baka may iniinda na siya, hindi niya lamang sinasabi dahil kailangan pa magtapos ang 2 mong kapatid. Sana nauunawaan mo ko. Yan ang sabi ng inay ni Samuel. Ay naku inay, kahit hindi niyo po sabihin, ako na pong bahala inay. Gagawa po ako ng paraan. May ipon naman po ako sa bangko. Gagamitin ko po sana pambili ng motor at saka ng sidecar. Basta, marami akong plano inay. Basta ako na pong bahala, wag na po kayo mag-worry ha? Sana nga po, next year makauwi na si tatay. Hindi na nga umimik pa ang ina ni Samuel dahil kilala niya ang kanyang panganay na anak. Madiskarte ito at sa lahat ng pagkakataon, iniisip niya ang kapakanan ng kanilang pamilya. Bukod sa matalino, gwapo at sadya namang napakabait na tao, palakaibigan din itong si Samuel. Marami siyang kakilala, maraming taong giliw na giliw sa kanya at nais siyang maging kaibigan. At meron nga siyang nililigawan. Mula pa noong kolehiyo pa lamang sila. Ang pangalan niya ay Bea at iisang barangay lamang sila. Matagal na nga niya itong sinusuyo. O ano paring Sam, anong balita na sa atin? Kailan baga tayo luluwas na Maynila? Alam mo ba, napakaraming hiring doon ng mga call center. Ay, dapat sumama ka na sa amin. Mag-call center agent ka na lamang. Maraming BPO company doon, malaki ang sahod na kung sinasabi ko sa'yo. Marami pang gimikan, mga bar at nako, ang mga chicks sa Maynila ay talaga namang, yummy. Ikaw talaga pare, sari-sari ka na. Pero sa ngayon, supportan ko na lang muna kayo. Pas muna ako dyan pare. Kayo na lamang 2. Kasi meron pa akong nga kapatid na nag-aaral, hindi ba? Kailangan ko silang mapagtapos. Si tatay matanda na. Kailangan kong gumawa ng paraan para makauwi siya ng Pilipinas. Kailangan kong dumiskarte. Maganda naman sana yung offer na trabaho sa Maynila kaso hindi ko pwedeng iwanan sa inay. Pangalawa, iba yung hilig ko. Hindi ako magaling mag-Ingles. Marami akong gustong subukan pero hindi kasama yung pagko-call center agent. Siguro sa inyo na lang muna yan. Good luck sa inyo, ha? Ang sabi naman ni Samuel. Ha?
Ano? Hindi ka sasama? Pare naman, mahigit 1 linggo kami naghintay ng pasya mo. Yun naman pala, wala ka talagang balak sumama sa amin. Alam mo, hindi ka namin magets talaga, pare. Kaibigan ka naman namin pero hindi ka namin maunawaan. Ay, ikaw talaga. Boring mo na, minsan ang KJ mo pa. Ayaw mo talaga sumama. Sigurado ka ba dyan? Paano kung sabihin ko sa yung nililigawan mong si Bea ay baka makasama namin papuntang Maynila kasama mga kaibigan niyang babae? Hindi ka pa rin sasama, ha? Ikaw din, baka maagawan ka. Nako naman pare, dyan mo pa ako dinaan. Okay lang, basta ako may konkreto akong plano. Pag hindi naging okay, edi pasunurin niyo ako sa inyo. Ganun lang. At nagpaalam na nga si Samuel sa kanyang mga kaibigan. Agad siyang dumiretso sa tindahan ng mga motor, humanap pa nga siya ng second hand na motor yung may kasamang sidecar pag binili. At habang ginagawa niya ito, nanonood pa siya ng video sa kanyang cellphone. Mga YouTube videos sa kung saan pinapakita yung mga klase ng pagkaing maaari niyang ibenta. Dumaan sa kanyang YouTube account ang iba't ibang mga video tungkol sa mga ice candy, halo-halo, milk tea, milkshake, fruit shake, fishball, kikiam, kwek-kwek at marami pang iba. At ang talagang pinipilahan nga daw doon ay masarap na sausawan. Paano nga ba talaga gumawa noon? Ang nakakatuwa, hindi lamang siya bumibili ng motor na second hand ngayon. Hindi lamang siya basta nanonood ng online videos para kanyang matutunan. Alam mo ba, may kachat din siya na isang taong nagbebenta ng mani na maaari niyang bilhin at ibenta bilang nilaga. Para sa isang taong napakaraming pangarap, napakaraming naisin at napakaraming ideya at plano sa pag-iisip ay hindi nakapagtatakang baka magtagumpay nga siya sa huli. Hindi na nga siya nag-aksaya pa ng panahon, wala pang halos 1 linggo, naghanap na agad siya ng magandang pwesto, isang mataong lugar sa kanilang barangay, malapit sa plaza at sa basketbolan. At kinabukasan, maaga siyang naghanda ng kanyang bagong negosyo, kumpleto na ang kanyang mga paninda at umaasa, naniniwala at nanalangin na sana'y dumami nga ang kanyang customer. Sa unang araw pa lamang. Habang ginagawa nga ito ni Samuel, nakamasid lamang sa kanya ang kanyang mahal na ina. Malaki ang tiwala sa kanya at sa kanyang tagumpay. Oh anak, napakaaga mo. Baka gusto mo ng tulong? Baka kailangan mo, sabihin mo lang sa akin, ha? Si inay talaga. Kayo nga po, mas maaga pa kayong gumising sa akin. Anong oras kayo nagising? 4:00? Ako nga 5:00 eh. Napakaaga pa lamang, nagluluto na agad kayo ng pang-agahan ng mga batang yun. Pero sa ngayon, ako na muna to, Nay. Magpahinga lang kayo dyan at maghintay kayo ng mga customers ninyo dyan. Kasi mukhang may nais pa kayong paglaanan ng panahon. Naalala niyo ba si Aling Mareng? Oh, si Ka Bernie. Nagbayad na ba ng utang? Sinasabi ko sa inyo pag-isipan nyo kung paano yung sisingilin ng mga yun kasi medyo matagal na po utang nila sa inyo. Di ba due date nila ngayon? Ako, oo nga pala no? Due date na nga pala ng mga yun ngayon. O sige, mag-ingat ka dyan ha. Good luck sa'yo. Ang sabi ng inay ni Samuel. Unang araw pa nga lamang ay nag-boom na agad sa mga tao ang paninda nitong si Samuel. Ang kanyang puho ng 2,000 bumalik agad at ang mga stock niya ay medyo marami pa. Ay, excited na nga si Samuel na buksan ang kanyang bagong bank account at balak niyan doon ilagay halos linggo-linggo o araw-araw ang kanyang magiging tubo para makaipon siya ng pera para makauwi na ang kanyang ama. Para sa isang negosyante, napakalaking bagay na marami siyang makuhang customer sa unang araw pa lamang ng kanyang pagbubukas. Pagod, masakit ang katawan, pawis na pawis at medyo madungis na nga pero ganun pa man, masaya ang puso nitong si Samuel at galak na galak ang kanyang ina dahil dito. Pero para sa mga taong hindi katulad niyang mag-isip, negatibo ang imaheng ipinapakita nitong si Samuel, katulad ng nga lamang ng isa niyang kaklase. Akala ba niya talaga porque magandang babae siya, ililigawan ko siya? No way, no way, no way. Kahit 5 pa silang magandang babae, hindi ko ililigawan. Sus ko, katawan lang maganda sa... Teka lang, pare, si Samuel ba yun? Si Samuel nga, tara lapitan natin. Ay, shh, uy, pare, ano? Tol, long time no see. Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Ba't napakadungis mo? Anong binibenta mo? Sarap ba naman yan?
Baka mabango nga, pero pare, parang ang dungis mo na. Bakit may benta sa sidewalk? Samantalang nakapagtapos naman, di ba sabay tayo nag-graduate? Naku, with honors ka pa nga, di ba? Anong ginagawa mo rito? Ha? Bored ka? Gago to eh. Hindi nga, sa ito? Umaasa ka talagang kikita ka dyan? Ako, sasayangin mo lang oras mo dyan. Ako, hindi nga. Oo nga naman pare, pag yan nalaman ng iba pa nating kaklase, tatawanan ka naman ngayon pare. Ano ka na? Samuel De Leon, ang pinakamatalino sa klase namin noon, ngayon magtitinda ng fishball? Tinamaan ka ng magaling. Kakaiba ka talaga. Alam mo noon, ang boring-boring mo na, ang KJ mo na, di kita mawari. Kahit pa dinaan sa biro ng mga taong ito, ang pagkutsa kay Samuel, hindi niya ito pinakialaman. Hinayaan lamang niya na kutsain siya. Dahil ang focus nga niya ay ang kanyang pangarap. Habang ang mga klase niya, nakatambay, gala-gala lamang, gimik-gimik lamang at asa sa magulang, siya may mahigit ng 10,000 sa bangko sa loob lamang ng halos isang linggo ng kanyang trabaho at negosyo. Hanggang sa makarating na nga kay Bea, ang babaeng kanya nililigawan, ang balita tungkol sa kanya. What? Ako? Sasagutin ko si Samuel? Ngayon pa na alam ko ng katotohanan? No way! Ew! Napakainit ng panahon. Napakainit ng ulo ko sa kanya ngayon. Paano ba naman kasi? Nagbago na lahat ng pagtingin ko sa kanya. Ibang-iba na yung image na binuo niya noon sa school sa ginagawa niya ngayon. It's very different. Kaya siguro hindi ko siya sinagot noon eh. Uy, grabe ka naman, Bea. Baka naman tumutulong lang sa nanay niya. Grabe ka naman mag-isip, Bea. Nagbago agad ang pagtingin mo sa kanya. Bakit naman? Hindi ako grabe. Hindi ako OA, ha? Ikaw kasi nakakita, ha? Hindi mo siya makikilala. Yung itsura niyang yon, Diyos ko, naka-tsinelas, naka-shorts, naka-t-shirt lamang na halos siguro basang-basa na ng pawis. Mula siguro umaga hanggang gabi nagbebenta siya ng kung ano-anong pagkain doon. At naku, nung silipin ko ang tinda niya, kwek-kwek, mani, fishball. Nakakapandiri. Paano ba naman kasi? Napakaraming langaw siguro sa paligid ng bahay nila kasi napakaraming mabahong pagkain doon. Ewan ko, nakakapandiri, pero para sa akin, bukod sa hindi ako kumakain ng ganun, hindi ko ma-imagine na yung asawa ko mapupunta sa ganung klase ng trabaho. Nakakapandiri talaga. Kaya siguro hindi ko siya sinagot nun talaga eh. Magmula nga noon, palagi na lamang topic sa usapan sa group chat at Facebook page nila itong si Samuel. Sa kung ano nga bang ginagawa niya sa araw-araw, alam mo ba, may kumukuha pa sa kanya ng litrato habang siya nagbibenta. Gumagawa ng iba't ibang memes at marami pang iba. Sige lang, pagtawaran niyo ako, wala namang problema sa akin kasi yung pagkatawan niyo sa akin, hindi makaka-apekto sa negosyo ko. Basta wala akong ginagawang masama sa customers ko, bahala kayo dyan, mga bored lang kayo eh. Bulong naman ni Samuel habang binabasa niya ang iba't ibang nakakasakit na komento na ng kanyang mga dating batchmate. Ba naman anak, napakagaling mo talaga. Napakalakas ng benta mo ngayong linggong ito ah. Pero baka naman masyado mong pinapagod ng sarili mo. Pag walang pasok ang mga bata, patulungin mo sa iyo at hindi ka napapagod masyado. Inay, okay na po sa akin yun. Malakas po ang katawan ko, kayang-kaya ko na po ito. Pag po bakasyon o walang pasok ang mga bata po'y patulungin nyo sa inyo o kaya naman ipaggawain yung mga project nila at baka mahuli sila sa klase. Pag-reviewin ninyo o kaya naman po ay bigyan nyo ng bagong mga libro na pwede nilang basahin para hindi sila iPhone ng iPhone. Para hindi sila iPad ng iPad, hindi puro games, di ba? Anak, huwag mo nang ilihim sa akin. Alam kong kaya ayaw mong patulungin sa iyo ang mga kapatid mo kasi ayaw mong mabuli din sila. Pero akala mo ba, hindi ko nakikita yung mga komento ng mga batchmate mo sa ginagawa mo? Akala mo ba hindi ko nakikita yun? Nakikita ko yun lahat pero huwag mo silang pansinin. Habang ikaw, nagsisikap ka sa buhay, hayaan mo silang pakainin lamang ng mga magulang nila. Umasa lamang silang umasa sa mga yon. Buhay nila yon. Choice nila yon. Ikaw, may sarili kang gusto at doon ka mag-focus sa pangarap mo. Niyakap ng mahigpit ni Samuel ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid dahil ramdam na ramdam niya ang suporta ng mga ito sa kanyang ginagawa. Isang araw, ay, shh, pabili nga ako. Hoy, bilisan mo. Ikaw ba yun? Ang baho mo naman. Nakakadiri ka. Excuse me po pero ano po ba may bilhin ninyo?
Meron po kaming kwek-kwek, may fishball, may kikiam, barbecue po kung gusto ninyo, may isaw din po kami. Sa mga sausawan naman po, may suka po dito na medyo maanghang, meron po medyo matamis, meron din po kaming... Ay nako naman, akala mo ba talaga bibili ako sa'yo ha? Diyos ko naman Samuel, hindi mo ko nakikilala? Hindi porke first honor ka, malilimutan mo na yung third honor na klase ninyo. Ako to, si Marco. Diyos ko naman, nung nasa school pa lamang tayo, gustong-gusto kong malagpasan ka. Eh hindi ko naman kasi akalaing magbebenta ka lamang pala ng fishbowl pagka-graduate mo. Ay, sinayang mo efforts ko eh. Marco? Marco Gonzales. Naalala na nga kita. May kailangan ka ba sa akin? Pero kung bibili ka, sabihin mo lang sa akin kahit anong gusto mo. Gusto mo, treat pa kita eh. Ha? Aba, anong akala mo sa akin? Walang pera? Ililibre mo pa talaga ako, ha? Mukhang nakalimot ka ata. Kita mo yung sapatos ko? Bago yan. 25,000 pesos lamang naman yan. Yung bracelet ko? 35,000 pesos. Yung kwintas ko? Huwag mo nang alamin. Hindi mo naman kaya bumili. Isa pa. Baaw-baaw mo? Paano ako bibili sa inyan? Nakadismaya ka naman. Ay. Marco Gonzales, ang third honor ng aming klase. Paano ba kitang malilimutan? Sa yabang mong yan? Sa asta mong yan? Malabo. Pasensya na nga pala kung medyo mabaho ako at amoy pawis dahil maghapon na ako nagkatrabaho. Nagsisipag, kumbaga. Kinukwento ko sa iyo para alam mo kasi baka hindi ka makarelate eh. At saka sa ating dalawa mukhang mas pawis ka. Nag-basketball ka no? Ha? Ilang oras ka nag-basketball? Ha? Wow, ang sarap ng buhay mo. Enjoy ka na lang, no? Iniisip ko tuloy, paano mo nga ba nakukuha yung mamahaling gamit na yan? Ay, oo nga pala. Last time I check, ibinibigay lang sa'yo ng tito-tita mo sa ibang bansa yung mga gamit mong yan. Kasi ano? Anong kwenta mo noon? Hindi ka kamumahal ng mga magulang mo? Wala silang atensyon sa'yo? Tama ba? Sorry. Mukhang I hit the spot. Walang iya ka! Ang yabang mo naman. Hoy, kami, professional. Titulado. Hinahangaan ng maraming tao samantalang ikaw, vendor. Huwag mo kaming yabangan. Kahit na magsipag ka maghapon, hindi mo kikitain kung magkano kinikita namin sa isang araw. Yung kita mo ng isang buwan, kita namin ng 3 araw lamang. Mayabang. Hay nako naman Marco, huwag mo na akong sabihan ng mga ganyan. Pati mo naman sa akin naglilihim ka pa rin. Ako lang to, si Samuel lang to. Kabatchmate mo. Akala mo ba talaga hindi ko alam na ilang beses ka na na-fire sa trabaho mo? Ha? Akala mo ba hindi ko nababalitaan? Na wala kang trabaho ngayon kaya basketball ka na lang? Ha? Professional, titulado. Palagi ka naman na-fire ng boss mo, di ba? Kasi nga tamad ka sa trabaho. Akala mo ba hindi ko alam? Isa mong katrabaho noon. Pinsan ko. O ano? Napatahimik na lamang itong si Marco Gonzales kasama ang kanyang mga tropa at patakbong umalis sa lugar na iyon. Ay, nako Diyos ko. Panginoon, kayo na pong bahala sa mga ganong klase ng tao. Talagang pinapaiging nila ang pasensya ko. Bahala na nga sila. Back to work. Dumaan pa nga ang mga taon bago na ang motor ni Samuel at ganun pa rin ang kanyang negosyo, ang kanyang pinagkakakitaan. Umuwi na ang kanyang amagaling ibang bansa at tapos na sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid na may negosyo na rin ngayon, tindahan ng damit at tindahan ng pagkain. Malaki rin ang kinikita nila online. Habang ang kanilang mga magulang nakaupo na lamang sa loob ng maliit na tindahan, pahinga na lamang, pakape-kape, paghahanap buhay, syempre nagbebenta pa rin. Habang si Samuel malapit nang maging milyonaryo. May target na nga siyang pwesto sa mall doon sa kanilang bayan. Excited na nga siyang magkaroon ng branch doon sa mall na yon dahil sigurado siyang mas dadami pa ang kanyang kita kapag ganun. O anak, tanggapin mo ito. Sige na, tanggapin mo na. Bigay ko to sa'yo. Naipon ko to sa matagal na panahon at inilalaan ko talaga to para sa'yo. Anak, pag nagsimula ka na ng negosyo mo sa mall, ay pwede mo tong galawin kapag may kailangan kang bayaran. Ha? Para hindi mo magalaw yung mga tubo mo. Sige na. Ito ang sabi ng kanyang ama. Agad namang tinanggap ito ni Samuel dahil nga mapili talaga ang kanyang ama.
Pinasalamatan niya ito at niyakap ng mahigpit upang ipakita na na-appreciate niya ang tulong nito. Ilang buwan, ilang taon pa nga ang lumipas, nakabili pa nga itong si Samuel ng mas maraming motor. At sabi nga niya ay ipagkakatiwala niya mga iyon sa mga pamangkin ng kanyang ama. Tinuruan niya kung paano nga ba magnegosyo at sa ganung paraan, magkakaroon siya ng mas maraming taong makakatulong sa paglago ng kanyang tinda. May tindahan sa barangay, may tindahan sa tapat ng bahay, may tindahan sa mall, at meron pang motor na kumakalat sa buong bayan. Sino ba namang hindi kikita noon, di ba? Kuya Samuel, maraming salamat sa iyo. Alam mo, ang laking tulong nito sa amin. Dahil sa negosyong ibinigay mo sa amin, nagkakatubo ka, nagkakatubo kami, maraming taong bumibili sa amin at tila ba magabago na yung buhay namin dahil dito. Maraming salamat, kuya. Maraming salamat. Saad ng mga pinsan ni Samuel. Naku, tutuktukan kita dyan eh. Huwag ka nga umiyak-iyak dyan. Magpipinsan tayo dito, magtutulungan tayo. Kaya nga tayo pamilya, di ba? Tsaka, hindi lang basta kayo ang tumutubo dito. Tumutubo rin yung kaalaman ninyo. Bilang negosyante, at ako bilang negosyante, nagkakatubo rin yung negosyo ko. Nagkakaipon ako, nagkakaipon kayo, nakakatulong kayo sa mga pamilya ninyo, sa anak ninyo at asawa, sa mga magulang ninyo at mga kapatid. Ang mahalaga, nagtutulungan tayo. Pag nakaipon na kayo, okay lang sa akin kahit bitawan nyo na yung mga motor ko. Bumili kayo ng inyong motor, magawa kayo ng inyong sariling negosyo, at ipakalat nyo pa yung kaalaman tungkol sa ating ginagawa para mas marami tayong matulungan. Balik naman tayo sa negosyo ni Samuel sa loob ng mall. Hanggang sa ngayon, malakas pa rin ang kanyang paninda. Mga lutong bahay, lutong kalye, may mga fishball, may kikiam, may mga kwek-kwek, may balut pa nga sa loob. May mga pagkakataon pang marami nagre-request ng kanyang barbecue dahil sabi nila, mas masarap daw ito kumpara sa mga fast food chain. Iba't ibang mga branch na nga ang matatagpuan sa kanilang bayan. Merong Sam's Lutong Bahay, Sam's Lutong Japan, Sam's Lutong Korea, Sam's Lutong Pinas at marami pang klase ng pagkain ng kanyang inihain para sa kanyang mga customers. Bilang isang negosyante, iniiwasan kasi nitong si Samuel na manawa sa kanyang mga paninda itong kanyang mga customers. Kaya gumawa pa siya ng mas maraming branch na nag-o-offer ng iba't ibang mga pagkain, mga lutong pang-abroad kumbaga. Hindi nga nagtagal, naging bukang bibig na nga ng mga tao sa kanila ang kanyang tindahan. Lalo na ngayon na mas marami na siyang branch, maging sa ibang probinsya at ibang bayan, meron na din siyang branch. Palibhas ay negosyante, alam nating hindi siya titigil lamang diyan. Hindi porke marami na siyang branch, okay na yon. Hindi pwedeng salitang okay na kay Samuel. Gumawa pa siya ng ibang pwedeng pagkakitaan. Alam mo ba, nagpatayo siya ng isang malaking hall. At nang magawa iyon, ginawa niya itong rentahan para sa mga events, kasalan, o birthday parties, lalo na kung pistahan. Siyempre, ang buhay naman hindi palaging nasa taas. May mga pagkakataong masaya, pagkakataong malungkot. Kaya itong si Samuel, sa mga pagkakataong siya nai-stress sa dami ng kanyang isipin, bumabalik siya sa lugar kung saan naroroon ang kapayapaan niya. Saan kamo ang kanyang kapayapaan? Doon. Sa kauna-unahan niyang second-hand na motor na ginamit niya na magsimula pa lamang siya sa kanyang negosyo. Sa tuwing nakaupo siya rito at nagbebenta sa bangketa, pakiramdam niya bumabalik ang lahat ng alaala nung nagsisimula pa lamang siya sa kanyang negosyo. At doon niya nakukuha ang kapayapaan. Doon niya naiisip lahat ng dahilan upang mas magsumikap sa buhay. Dahil nga ibang-iba na ngayon dahil noon, solo lamang siyang magbenta. Ngayon, kasama niya ang kanyang mga pinsan na tuwang-tuwa dahil hindi sila sanay na ang kanilang pinsang milyonaryo ay kasama nilang magbenta sa bangketa. Hanggang isang araw, habang kasama ni Samuel ang kanyang mga pinsan, habang nagbebenta ng mga dirty ice cream, kwek-kwek at lumpia dun sa tabi ng school, nadaan ang isang kabarkada niya noon. At parang pinag-uusapan sila. Pinagtatawanan. Pero noon, deadma lamang si Samuel. Dahil hindi naman nila alam ang buong katotohanan. Alam mo ba, bigla pang lumabas ng simbahan itong si Bea kasama ang kanyang fiancé na sobrang yaman. Dumaan sila sa tindahan nitong si Samuel at binati pa si Samuel ng nakakainsulto. Sam? Is that you? Oh my God! Until now, you're still doing that? Hindi ka napapagod dyan? Sinasayang mong panahon mo sa ganyan, ilang taon na lumipas, ganyan ka pa rin?
Utang na loob naman. You know what? You better sit properly kasi yung pawis mo baka sumama na sa sauce ng fishball nyo. It's very nasty. Kadiri. Ang sabi ni Bea. Ito ba? Hindi pawis to, Bea. Hindi to pawis, tubig to. Umulan, di ba? Palibasa, hindi ka nababasa ng ulan kasi napakalaki yung payong mo. Sino ba yung taga-payong mo? Boyfriend mo? Oy pare, kamusta? O nga pala, saan ka magkatrabaho ngayon? Mukhang blooming na blooming ka ah. Are you hitting on me again? Hoy, naku sinasabi ko sa'yo, Sam, wala ka ng pag-asa sa akin lalo na ngayon. Tsaka, sa trabaho mong ginagawa, I don't think that you're earning a lot from that. Ano bang gusto mong mangyari? Kumita kami ng milyon sa pagbebenta ng ice cream lamang at saka ng fishball kikiam? Nagbibiro ka talaga. Pero alam mo, okay na sa amin yung benta namin ngayon. Siguro naka 6,000, 10,000 pesos na kami ngayong araw na to. Good for the day na. Ano? 10,000 pesos sa isang araw? Are you kidding me? Binibiro mo ba ako? Diyos ko, niyayabangan mo lang ako. Siguro snatchers yung mga kasama mo, no? Hindi, joke lang. Anyway, I don't want to fight with you. I want to invite you soon. Kasi malapit na akong ikasal sa fiancé ko. At gusto ko sanang pumunta ka. Okay lang ba? Sige na. At dahil nga lumalakas ng ulan, dali ang pumasok ng kanilang kotseng napakagara itong si Bea kasama ang kanyang fiancé na parang ngiting aso pa dito kay Samuel. Nagtingin na nga lamang itong si Samuel at ang kanyang mga pinsan at sabay napatawa dahil alam nilang pareho na walang kaalam-alam itong si Bea at ang kanyang fiancé sa totoong estado ng buhay nitong si Samuel ngayon. Nakita niyo ba yung tsura niya? Mukhang galit na galit. Chicks mo yung dati, no? Aminin mo na kuya, chicks mo yung dati, no? Akala siguro nila vendor ka talaga hanggang ngayon, no? Samantalang ikaw, kayang-kaya mong bumili ng 5 sasakyang katulad ng kotse nila. Kahit ngayong araw mismo. Ay, napakayabang talaga nila, ang hangin. Pero syempre, ang pinag-uusapan natin dito ay si Samuel. Hindi siya para bumili ng ganong karaming magarang sasakyan para lamang ipagyabang sa kanyang makakilala. Inuna niya ang kanyang pamilya. Ipinagpagawa niya ng maganda at komportabling bahay ang mga ito. Ngayon, may nagpapatibok na rin ang kanyang puso. Isang simpleng babae, negosyante at syempre mahal na mahal siya mula pa lamang daw noong magkita sila. Ngayon, sabay silang nagpapaganda ng buhay at tumutulong sa mga tao at kanilang pamilya. Sabay silang nagpapayaman. Habang patuloy sa pag-angat ang buhay ni Samuel kasama ang kanyang kapamilya at kasintahan, siya namang pagiging steady lamang sa buhay ng kanyang mga batchmate ng college. Yung iba, clerk. Yung iba, simpleng manager sa maliliit na food chain. Yung iba naman, nag-asawa na. Napakarami ng anak at yun, nakaasa sa mga mister nila. At nabalitaan pa nga niyang ang kanyang batchmate na si Bea na noon ay nakita niya sa labas ng simbahan ay kinasal na pala. Hindi man lamang siya pinadalahan ng bagong imbitasyon. Marahil akala nila vendor talaga si Samuel hanggang ngayon. Nandidiri ito sa kanya magmula nung malaman niya na ito nagbebenta ng kwek-kwek sa kalsada. Habang nagpapaka-steady sa buhay ang kanyang mga batchmate at ibang mga kaibigan, itong si Samuel, go for hire pa din. Isinama siya ng kanyang kasintahan sa ibang bansa. Doon sa bansang China, nag-buy and sell na nga sila ng iba't ibang mga gamit na maaari nilang itinda sa Pilipinas. Isang araw, habang napakaganda ng panahon sa Beijing, China noon, itong si Samuel kasama ang kanyang kasintahan at mga kapatid, syempre nagagala sila doon. Nag-e-enjoy sila sa lugar habang kumakain. Naka-receive ng email itong si Samuel mula sa kanyang pinsan. Litrato ito ng isang invitation card mula daw sa isang batchmate nila. Meron daw silang reunion na kailangang ganapin sa loob ng isang buwan. Hindi niya alam pero agad nagplano si Samuel. Inutusan nito ang kanyang mga tauhan na siya na ang mag-i-sponsor ng venue at free pa ang mga pagkain. Tuwang-tuwa naman ang batchmate nila nang malaman ito. Hanggang sa natapos na nga ang ilang mga linggo at mga araw, dumating na ang hinihintay na panahon ni Samuel. Ang araw ng reunion. Siyempre, sa loob ng venue, nagpapayabangan na ang mga tao. Nauna na ang mga barkada noon ni Samuel. Pinag-ayabang na manager na daw sila.
Meron raw siyang bagong asawa, bagong kotse, bagong bahay at marami pang iba. May mga nakikisali pa nga na ibang mga taong halos hindi niya namamukhaan. Maya-maya pa ay dumating na nga si Bea. Pero ngayon, ibang-iba na ang kanyang imahe. Medyo payat na nga siya at mahahalata mong meron siyang pasa sa kanyang mukha na tinatakpan niya ng makeup. Ang kwento naman niya, nananakit daw ang kanyang asawa. Hindi na nga daw siya makapagtrabaho dahil sobrang siloso nito. Konting kibot niya, magagalit ito. Kaya hirap sa buhay si Bea at inamin naman niya ito sa kanyang mga dating batchmate. Kaya lang dahil nga nagkakapayabangan na, nag-usap-usap ang mga taong ito at sinabing, nasa na kaya si Manong Vendor ano? Wala akong naaamoy na maasim eh. Gago, baka naman naliligo pa kasi puro sebo yung kamay niya. Tawanan ng lahat. Maya-maya pa ay inilabas na nga ang mga pagkain para sa event na yun. Nagulat ang mga tao dahil fishball, kikiam, kwek-kwek, balot, nilagang mani at nilagang mais ang nasa lamesa. Lahat sila ay napamulaga at tila ba napatindig pa, nagsalita ng hindi maganda. What the fuck is this? Ha? Ano to? Ito ang pinagmamalaki na pagkain ng sponsor natin? Oo, sabihin natin maganda ang venue nyo pero ito ang pagkain ipapakain nyo sa mga bisita ninyo? Alam mo guys, tawagan nyo yung babaeng kumutak sa atin. Sabihin nyo, nakaka-insulto ang lugar na ito. Ang pagkain iaahain nila sa atin. Isipin nyo nga, graduate tayo ng 4 na taong kurso. Matalino. Profesional. Titulado. At sa loob ng 10 taon, ito na ang una nating reunion tapos itong papakain sa atin? Isa tong malaking prank. Ha? Ayusin yung mga buhay nyo, hoy waiter. Ibalik mo to kung saan basurahan mo kinuha. Sir, pasensya na po kayo pero nagkakamali po kayo. Ito pong pagkain nasa harapang ito ay pauna pa lamang, hindi pa po ito ang main course. Kasi mamaya pa po lalabas yun. Snacks po muna kayo. Kain po kayo. Lalabas na po ang boss namin mamaya. Siya po may-ari ng venue na ito. Siya rin po may-ari ng Sam's Lutong Bahay na mayroong 15 branch sa bayan nating ito at sa iba pang mga lugar. Kaya na pong bahala. Imposibleng hindi nyo alam yun. What? Sam's Lutong Bahay ang sponsor namin? Aba, sikat yun! Alam nyo ba? Guys, kahit sa ibang bansa may branch sila. Alam nyo ba, yung restaurant na sosyal, yung La Cocina? Under nila yun. Sila ang may-ari nun. Medyo mahal lang yung pagkain nila pero sadyang napakasarap. Ilalaban ko sila laban sa mga sikat na fast food chain sa ibang bansa at sa Pilipinas. Nako, pag natikman yung fried chicken nila, papalakpak pati tenga ninyo. Ang maganda pa rito, makikita natin yung may-ari ng lugar na ito. Yung may-ari ng Sam's Lutong Bahay. Malaking bagay yun. Papa-autograph ako tsaka magpapapicture mamaya. Excited na ako guys. Kayo ba? Ang sabi ni Bea. Bigla namang dumilim ang paligid ng venue. Isang spotlight ang nakatutok sa isang napakisig na lalaki. Naka-necktie at maraming alahas. Mukhang napakayaman niya at sa tindig ng kanyang katawan, parang hindi siya Pilipino. Rolex ang kanyang relo, may mga diamante at maraming kasamang assistant. Humarap sa kanila. Sa mga taong ito, si Samuel De Leon. Guys, long time no see. Ako to, si Samuel. Ano? Okay ba ang mga naunang pagkain niyain ko? Malaki ang utang na loob ko sa mga pagkain yan. Nang dahil sa mga pagkain yan, naging komportable ang buhay ko. Kundi sa mga pagkain yan, hindi ako makikilala sa negosyo. Bilang may-ari ng Sam's Lutong Bahay. Ayun nga pala, lalabas ko na yung main menu. Wait lang ha. What the fuck is this? Anong kalokohan to? Hoy! Sam! Seryoso? Ikaw ang may-ari ng Sam's Lutong Bahay? Shit! Kaya pala Sam! Samuel! GG mo talaga! Ang sabi naman ni Marco Gonzalez. Ano to? Samuel, is this a joke? Ang sabi ni Bea. Hindi ako makapaniwala. Last time I saw you, nasa bangketa ka. Kasama ng mga... Oh my God! Everybody knows na hindi naman kami mayaman. Wala kaming magarang sasakyan noon. Wala kaming sariling pag-aari. Nag-renta lamang kami sa bahay.
Sa tulong at sikap ng aking mga magulang, nagawa ko makapagtapos. Ginamit ko ang aking kaalaman at tiyaga upang buuin ang aking negosyo. Sa tulong ng mga tao, ng mga kaibigan ko, suporta ng pamilya ko, nagawa ko makaahon sa hirap. Ngayon, maginhawa na ang buhay ko at hindi ko para ikahiya iyon. Ang mga pagkain nakikita niyo sa harapan ninyo, ang mga pagkain tumulong sa akin upang maging maginhawa ang buhay ko ngayon. At hindi ako para pandirihan ng mga iyon. Isa pa, hindi ako mayabang. Gusto kong umupo lamang sa simpleng upuan, makita ang reaksyon ng mga taong bumibili sa akin. Mayaman ka man o mahirap, babae ka man o lalaki. Ang gusto kong makatulong sa mga tao. Bigyan sila ng pagkain, busogin sila, bumalik sila sa akin, paulit-ulit lang. Gusto kong makatulong sa mga tao. Yun ang tulong sa akin ng aking mga magulang. Ang lahat ng tao sa kanyang paligid, lalong-lalo na yung mga nang maliit sa kanya at nang bully sa kanya noon, ay hiyang-hiya kay Samuel ngayon. Dude, I'm very sorry. Hindi ko talaga alam na milyonaryo ka, na bilyonaryo ka. Akala ko kasi talaga sidewalk vendor ka eh. Kasi kung alam ko lang, paano kung sidewalk vendor pa rin ako hanggang ngayon? Paano kung hindi ako milyonaryo? Paano kung hindi ako bilyonaryo? Ha? Mamalitin niyo pa rin ako? Ganon? Pag-uusapan niyo pa rin ako? Sisiraan niyo pa rin ako online? Ha? Dapat niyong maalala. Dapat niyong malaman. Lahat naman tayo eh. Nagsimula sa wala. May mga sinuwerte, may mga nagsikap, may mga nagsipag, may mga tinamad, may mga taong asa na. Pero hindi tayo para husgahan ng isa't isa. Hindi tayo para siraan ng isa't isa. Dahil sa mga imperfections natin, sa mga pagkukulang natin kasi hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mo. Hindi nyo alam kung anong pinagdaraanan ko. Wala kayong karapatang sirain ako sa mga tao o maliitin ako nang hindi nyo nararamdaman kung anong nararamdaman ko. Subukan nyo lumugar sa aking pwesto nang malaman nyo kung anong ibig ko sabihin. Sana maging aral to sa inyo. Naging isang napakalaking aral sa magkakabatchmate na iyon ang araw ng kanilang reunion. Nagsisi sila at humingi ng pasensya kay Samuel. Doon nila na-realize na minsan, o dapat palagi, huwag tayong manghuhusga sa ating kapwa base sa kung anong nakikita natin, base sa kung anong trabaho nila o kung magkanong pera ang meron sila. Huwag tayong manghusga ng ating kapwa.